umaga po mga kapatid at maligayang Pasko po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Ang Pasko po ang araw kung saan hindi lang ang mga bata kundi maging tayo ay masayang-masayang sinasalubong ang araw na ito. Kahit hindi po tayo sigurado kung kailan ang eksaktong panahon or araw na ipinanganak ang Panginoong Hesus, ay sigurado naman po tayo na isang araw, 2,000 years ago, ay ipinanganak ang ating tagapagligtas. At alam ko po lahat tayo ay mayroong hindi malilimutang kwento ng Pasko. Merong isang Pasko sa ating buhay na kung saan ito ay memorable sa atin at hindi natin ito nalilimutan. Ang Pasko ay panahon kung saan inaalala natin ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa kapanganakan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon na maligtas at lumapit sa ating Panginoon. Ngunit habang ang mga anghel po sa langit, ang mga pastol, ang mga pantas, ay masayang-masayang sinalubong ang kapanganakan ng Panginoong Hesus at nagdiriwang, ay meron naman pong isang natatanging tao dito sa Biblia na kung saan ay hindi naging masaya sa napakagandang balitang ito. Bagkus siya po ay nalungkot, siya ay natakot, siya ay naligalig sa napakagandang balitang ito. Makibukas po tayo sa aklat ng Mateo chapter 2, verses 1 to 12, and then talon po tayo sa verse 16. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isinilang, may mga matatalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng mga propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi na pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na tinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta at sumamba rin sa kanya. At talon po tayo sa verse 12. Dito ay nakaalis na ang mga pantas at nakita nila ang Panginoong Hesus kasama si Maria at ay nalayan nila ito ng kanilang mga offering. Pagdating po sa verse 12, pagkatapos ng pangyayaring iyon, nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Verse 16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahon na sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Ang tinutukoy ko pong tao na hindi naging masaya sa kwentong ito, sa balitang dumating, ay walang iba kundi po si Herodes na sa kasalukuyan noon ay siyang hari ng Huda. Mula sa kanyang kwento sa buhay niya, sa kwento sa talatang ito, ay makikita po natin ng isang di makakristyanong damdamin. At maiintindihan po natin sa ating pag-aaral maiintindihan natin ang dahilan ng kanyang pagkadismaya at takot, at mula dito, makikita natin ang paraan kung paano tayo makakaiwas dito. Ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa mga dahilan
kung bakit hindi siya naging masaya, kung bakit ang naging response niya ay pagkaligalig at takot sa kanyang balitang narinig. Ito po ay dahil sa insecurity. Ang insecurity po ay sinasabing feeling of inadequacy, lack of self-confidence, and inability to cope, accompanied by general uncertainty and anxiety about one's goals, abilities, or relationship with others. Ang insecurity po ay kawalan ng katiyakan. Or kapag walang katiyakan, tayo ay hindi panatag dahil takot tayo na may masamang mangyari sa ating paligid at hindi tayo sigurado sa mga bagay kung paano natin ito masusolusyonan. Sino po ba sa atin ang hindi nakakaranas ng ganitong pakiramdam? Ang totoo, kahit po tayo ay Kristiyano na at mananampalataya na, ay maaaring makaranas pa rin po tayo ng ganitong pakiramdam. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay ang manifestation ng insecurity. Naniniwala po ako na kapag aware tayo sa isang bagay, ay makakalaya tayo rito at maiiwasan natin ito. Ano nga po ba ang makikita sa taong insecure? Ang una po ay jealousy. Po ay dislike or fear of rivals, vigilant in guarding and possession. Ayon po sa Matthew chapter 2 verse 3, ay ganito po ang naramdaman ni Haring Herodes nang makarating sa kanya ang balita sa paghahanap ng mga pantas tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Nakaramdam siya ng pagkaligalig at takot dahil sa kanyang kalooban ay may tendency na mawala o mapunta sa Panginoong Jesus ang mga bagay na nakapagbibigay sa kanya ng security. Ito ay ang kapangyarihan or otoridad at ang kayamanan. Para sa kanya, ang mga bagay na ito ay sa kanya lamang at hindi dapat mapunta sa kahit kanino man. Hindi po ito first time sa buhay ni Haring Herodes. Dahil sa natala sa kasaysayan ng kanyang buhay or sa kanyang talambuhay, maging ang kanyang asawa at mga anak ay kanyang pinatay. Dahil pakiramdam niya ang mga ito ay nagpaplano ng lumaban sa kanya at agawin ang kanyang trono. Dahil sa insecurity or ang kanyang insecurity ang nag-udyok sa kanya na mawalan siya ng tiwala, maging sa mga taong dapat ay una niyang pinagkakatiwalaan at ito ay ang kanyang pamilya. Sabi po, or meron pong isang tao, isang psychologist, si Abraham Maslow, ay may sinabing ganito tungkol sa isang taong insecure. Sabi niya, ang taong insecure perceives the world as threatening jungle and most human beings as dangerous and selfish. Ang taong insecure daw po, ang tingin daw po sa mundo ay isang parang kagubatan. Alam natin ang batas ng kagubatan na kung saan ang mga malalakas lamang ang siyang nabubuhay at ang mga mahihina ay nasa panganib na kalagayan at ang mga ang mga malalakas lamang ang siyang nakakasurvive at ang lahat ng magustuhan niya dahil siya ay malakas ay kaya niyang gawin at kanyang makukuha. Ang sabi ni Abraham Maslow, ang tingin ng taong insecure sa paligid niya, maging sa mga tao ay selfish. Sa kalagayan ni Haring Herodes, maging ang mga taong dapat ay una niyang pagkatiwalaan ay kanyang pinagdudahan. Ang nagagawa ng insecurity sa buhay ng tao, sa relasyon, ay para siyang nakatindig sa isang gumuguhong buhangin. Walang kasiguraduhan, wala siyang katiyakan sa kanyang sarili, wala siyang kasiguraduhan sa kanyang sarili, maging sa mga taong nasa paligid niya. Si Herodes po ay isang Edomita na na-convert sa Judaismo. Kaya siya ay lumaki sa aral bilang isang Hudyo. Kaya maaaring alam na niya ang balitang ito, siya ay malay sa balitang ito tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Ngunit siya, kagaya ng lahat ng panahong iyon, ay hindi totoong nakakaunawa ng salita ng Diyos. Dahil nakakatuwang isipin
na sa panahong iyon, na ang mga dalubhasa sa kasulatan ay naunahan pang magsaliksik, naunahan pa ng mga taong mula sa malayong lugar na maglaan ng panahon na i-confirm ang kaganapan ng salita ng Diyos tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Bilang eksperto at bilang lumaki sa kautusan ng mga Hudyo, hindi ba dapat inaasahan na nila ang mga bagay na ito? Hindi ba dapat iniintay nila at pinapanabikan ang bagay na ito? Di ba dapat salubungin nila ito ng buong kagalakan dahil dumating na ang matagal nilang dapat ay iniintay? Ngunit, kabaliktaran ang kanyang naramdaman kasama ng bayang Israel, sabi din sa talata. Si Herodes ay naligalig, pati ang mga tao sa bayang Israel. Pagkabalisa, takot at pagkabahala. Ito'y naging banta sa bagay na tinuturing niyang kanya. At ito ay hindi nagpapakita ng positibong reaksyon o kagalakan sa bagay na dapat nilang ikagalak. Kapag ang tao ay insecure, ito po ay tinatakasan ng saya. Kasaya-saya ang balita, sa kanya kalungkot-lungkot. Dahil ang nasa isip niya, negatibo. Ang nasa isip niya, maaagawan siya o masasapawan siya. May aangat, maaalis siya sa kanyang pwesto. Tayo po, kamusta po tayo? Kamusta ang ating damdamin kapag mayroong mga positibong nangyayari sa ating paligid? Kagaya po ba tayo ni Herodes na kagalak-galak ang balita, kasaya-saya ang balita, ngunit kabaliktaran po ang ating nararamdaman kapag meron tayong nababalita ang mga magagandang bagay o positibong bagay tungkol po sa ating kapwa. So tayo po ang makakapagsabi nun. Ano ang nararamdaman natin? Sumisikip ba ang ating dibdib dahil sa kagalakan o dahil sa kalungkutan? Sabi po sa Kawikaan 14, chapter 14, verse 30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bone. Masakit at malungkot ang ganitong klaseng pakiramdam. Alam natin yan. Yung lungkot na nararamdaman mo dahil sa pinapanibughuan mo ay mas matagal pa kaysa sa nararamdamang galak o naramdamang galak ng taong pinaninibughuan mo. At yun ay bunga ng iyong pagiging insecure. At hindi po ganitong pakiramdam ang inaasahan ng Diyos na bitbit natin sa paglakad sa katuwiran. Kagaya ng pakiusap po ni Pablo sa Roma 13 verse 30. Ang sabi ni Pablo ay ganito, mamuhay tayo sa liwanag at huwag nang gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan sa alitan at inggitan. Ito po ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Roma. Ang lumalakad sa liwanag at katuwiran ay hindi na dapat alipin ng ganitong katangian. Mabuhay tayo ng malaya sa ganito. Ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. Maraming pamilya, maraming samahan ang nasira dahil sa paninibugho. Maraming tao ang hindi makalago-lago dahil sa paninibugho. Yung pinaninibughuan at yung taong naninibugho ay parehas apektado. Hindi makagrow ang iba dahil hindi mabigyan ng pagkakataon. Dahil sa isang taong labis na naninibugho, ang taong insecure at naninibugho ay nagiging self-centered. Siya ang totoong nagiging selfish. Na akala niya yung iba ang selfish. Akala niya aagawan siya lagi ng mga bagay na meron siya. Pero ang totoo, siya ang nagpupumilit at nang aagaw ng bagay na dapat ay nasa iba na. Lahat ng bagay gusto niya patungkol sa kanya, gusto niya para sa kanya lang. Hindi na baling may madamay, hindi na baling may masaktan, hindi na baling may hindi na baling mayroong maagrabyado. Basta yung bagay na para sa kanya ay para sa kanya
lamang. Kahit ang intensyon naman talaga ng mga tao sa paligid niya ay hindi naman siya agawan or hindi naman siya kunan. Pero ang iniisip ng taong insecure ay parating siya'y aagawan, parating ang nasa paligid niya ay selfish. Maraming relasyon ang nagsimula ng masaya, pero tinapos ng insecurity, tinapos ng paninibugho. Maraming asawa ang naghiwalay dahil sa paninibugho ng kanilang asawa, dahil ganun din sa mga anak, maraming mga anak ang natutuldukan ang pangarap sa buhay dahil natatakot ang magulang na masabihan na mas magaling, mas maayos ang kanilang mga anak. Si Herodes po ay ginawa ang lahat upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang tinuturing na sa kasulatan na hari ng mga Hudyo, at ito po ay ang Panginoong Jesus. Hindi niya inisip o isinaalang-alang ang buhay ng mga inosente, yung mga bata na nadamay dahil sa kanyang insecurity. Hindi niya inisip na mahalaga ang iba. Ang taong insecure po ay hindi tinuturing na mahalaga ang iba, at ang tinuturing niya lamang na mahalaga ay ang kanyang sarili. Nakakaawang isipin ang mga bata na sa panahong iyon ay pinatay, maging ang mga magulang na sa panahong iyon ay labis ang pagdadalamhati. Hindi natin alam kung ilan din sa mga magulang na yon na baka yun lamang ang kanilang anak, baka yun lamang yung nakakapagbigay ng kaligayahan sa kanila sa mga panahong iyon. Pero hindi po yun ang naisip ni Herodes, dahil sa panahong ngayon, wala siyang ibang kailangang protektahan kundi ang kanyang sarili, ang kanyang trono, ang kanyang kapangyarihan, ang pagiging hari ng Israel. Si Pablo po ay sumulat sa Roma chapter 15 verses 2 to 3. Kung babasahin po natin, masasabi natin na ang ibig sabihin dito ni Pablo ay huwag puro sarili ang ating intindihin. Tulungan at bigyan din natin ng pagkakataon ng iba, kagaya ni Kristo na hindi inuuna ang sarili, bagkus inuuna ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Ito po dapat tayo, ito po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kagalakan pa po natin kung may umabot sa mga narating natin or nakikita natin na mayroong isang taong mas huhusay kesa sa atin. Ang nakikita po dapat natin ay positibo, at ang dapat ilagay natin sa ating isip ay hindi lamang po tayo ang may karapatang lumago at maging masaya. Kung paanong gusto mo na maging masaya, kung paanong nais mo ang parating biyaya ng Diyos sa iyo, ay gayon din po dapat ang iniisip natin sa iba. Kapag ganun po yung iniisip natin, hindi mahirap sa damdamin natin ang makarinig ng mabuting balita tungkol sa ating kapwa. Magaan sa damdamin natin at ipagpapasalamat natin ito sa Diyos. Kasi alam natin na ang Diyos ay hindi lang mabuti sa atin, kundi mabuti maging sa iba. Halip na tayo ay manibugho, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Dahil dito alam natin na ang Diyos nga ay mabuti at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Walang nangyayari dito sa paligid or sa daigdig na hindi alam ng Diyos. Ang kailangan lamang po natin ay ibaling ang ating security mula sa mga bagay na nasa atin patungo po sa Diyos. Dahil kung ibibigay natin sa Diyos or sa Diyos natin hahanapin ang seguridad, kung magkaano-ano man ang mangyari sa ating paligid, o sa ating buhay, hindi po tayo mababahala, hindi tayo matatakot o mababalisa kung alisin tayo ng Diyos sa ating kasalukuyang sitwasyon. O tanggalin tayo sa ating mga kinalalagyan. O alisin man ang mga bagay na ating pinanghahawakan. Sino man ang dumating, sino man ang umalis, ang ating saloobin ay magaan at positibo dahil sigurado tayo sa ginagawa ng Diyos na pawang mabubuti at ikagaganda ng ating mga kalagayan.
Tiyak na kung ganito ang ating saloobin ay wala pong paghihirap sa ating damdamin. Pangalawa naman po ay discontentment. Ayon sa kasaysayan, si Herodes po ay naghari sa loob ng 37 taon sa Huda. At siya nga po ay mula sa kilalang angkan dahil ang kanilang angkan po ay close sa mga Romanong opisyal. Hindi ko po natiyak kung ilang taon na siya sa kanyang paghahari nang ipanganak ang Panginoong Hesus at ilang taon ang Panginoong Hesus nang siya ay namatay. Ngunit masasabi ko po na ang kanyang paghahari sa panahong iyon ay hindi maikli. Ipagpalagay po natin na 37 years minus 12. Pinagpapalagay po natin na ang sagad na edad para masabing bata ay 12. Sabi po sa Matthew 2 verse 19, nang pinasabihan ng Diyos si Jose, sabi doon ay patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Ibig sabihin po, ang Panginoong Hesus nang mamatay si Herodes ay bata pa. Kaya pinagpapalagay natin na 12 taon or 12 years old ang sagad na edad ng bata para masabi nating bata. Pag binawas natin yon, 37 minus 12 ay 25. Kaya posible na nang ipanganak ang Panginoong Hesus ay siya ay nasa 25 years na or maaaring higit pa rito sa panahon ng kanyang paghahari. So, sa palagay ba natin ay hindi pa ba ito sapat para sa kanya upang makaramdam ng contentment sa posisyon na meron siya? O sa lahat ng kanyang natamasa, sa lahat ng kanyang nagawa or na-receive na favor ng pagiging isang hari sa loob ng 25 years, ay hindi pa rin ba ito sapat para sa kanya bilang isang hari? Bakit gusto niyang patayin ang Panginoong Hesus? Bakit takot na takot siya sa Panginoong Hesus? Kasi hindi sapat ang 25 years sa posisyon. At ang nais niya kung maaari ay hindi nga ito mawala sa kanya at sa kanyang angkan. Ano ang nasa isip ng taong insecure? Ang nasa isip ng taong insecure ay maging mas mataas palagi kaysa sa iba. At ito ang nagiging dahilan upang mawala ng kasiyahan. Yung pag-iisip mo na kailangan mas mataas ka sa iba, kailangan mas angat ka kaysa sa iba. Ito ang naglilid upang hindi tayo magkaroon ng contentment sa ating buhay. May takot siyang mapunta sa kalagayang mas mababa kaysa iba at hindi handa ang damdamin niya sa katotohanan na hindi lahat ng nais niya ay makukuha niya. Hindi rin naging handa ang damdamin niya sa katotohanan na ang lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Maging ang kanyang paghahari ay mayroong hangganan. Nabanggit nga kanina na siya ay bagaman ay isang dayuhan ay pinalaki bilang isang Hudyo at hindi lingid ang nakasaad sa kasulatan sa kanya ang tungkol sa kapanganakan ng Mesiyas. Diba dapat sila kasama ang mga Hudyo ay nakalaan na dapat ang damdamin tungkol dito. Kung totoong damdamin ng isang leader, siguro napakahaba ng 25 years, 10 years, 20 years, para maisip mo bilang isang tao na ano pa kaya ang hindi mo nagawa, ano pa kaya yung mga bagay na kailangan mo pang gawin para sa bayan bilang isang leader, bilang isang hari, para hindi ka makontento at ang panahon ay nakakabahala para sa iyo. Pero alam po natin ang katotohanan. Alam natin ang totoong saloobin kung bakit ayaw niyang umalis sa trono, kung bakit ayaw niyang mapalipat or mapalitan sa kanyang trono. Hindi dahil sa kanyang unfinished business bilang isang lingkod, kundi kawalan ng kasiyahan at kasakiman. Ang taong insecure ay nakikita ang worth or halaga niya sa mga bagay na mayroon siya. Kaya hindi sila papayag na mawala ito sa kanila at bagaman mayroon pa sila, ay gusto nila pa itong higitan pa at hindi ito sapat para sa kanila. Ang kanyang insecurity ang nag-udyok upang angkinin ang titulong maging hari na naging dahilan upang hindi siya
hindi niya magawang masiyahan. Inaangkin niya sa kanyang sarili na siya lang ang dapat maging hari, ang angkan lamang niya ang dapat maging tagapanguna ng bayan. At ang ating kawalan ng kasiyahan ang nag-uudyok o nagiging dahilan para maging sakim tayo. At ito po ay hindi karapat-dapat sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mabuhay ng walang kasiyahan, ang mang-angkin ng mga bagay na hindi na dapat sa kanila. Wala ng kasiyahan ang naglilid sa atin para tayo ay maging sakim at hindi po ito ang nais ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Tinuturuan pa nga po tayo ng Diyos na magbigay. Ang sabi po sa Hebreo chapter 13 verse 16 ay ganito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagpulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ano po ang sabi? Ito ay paalala na ang ating pagbibigay sa kapwa ay isa sa mga maituturing na mainam na handog natin, alay ng pagsamba sa ating Panginoon. Mainam na handog. At kung ang Panginoong Hesus ang tatanungin sa larangan ng pagbibigay, ang pagbibigay dapat ay hindi nakabase sa kung sino ang ating bibigyan, kung gaano kalaki ang ating pagmamahal. Ang Diyos po ay labis-labis ang biyaya sa atin. Higit pa sa karapat-dapat sa atin ang binibigay ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat nang aangkin, hindi tayo dapat nagpapakita ng walang kasiyahan dahil sobra-sobra po ang ating natatanggap mula sa Panginoon. Dapat tayo ay nasisiyahan at parating handang i-extend ang mga bagay na ating nare-receive mula sa ating Panginoon. Panatag dapat tayo at hindi tayo naliligalig dahil may tiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos at sapat ang kanyang biyaya sa atin. Ang kanyang biyaya ay hindi lamang para sa mga taong matataas sa lipunan, kundi ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nasa taas man tayo o nasa ilalim, nasa laylayan man tayo ng lipunan, makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat maging insecure. Hindi tayo dapat mawala ng kasiyahan na magtulak sa atin dahil wala tayong kasiyahan, magtulak sa atin na angkinin ang mga bagay na kahit hindi na para sa atin. Makakaya natin ang ating damdamin kung maalis man tayo sa ating mga kinalalagyan, mabago man ang takbo ng ating buhay, maalis man tayo sa ating kasalukuyang kinalalagyan, ay hindi tayo maliligalig, hindi tayo matatakot dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na alam natin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Hindi natin nilalabanan kung ano ang kalooban ng Diyos dahil may tiwala tayo sa Diyos na hindi tayo bababayaan ng Diyos. Alam ito ni Herodes. Alam ni Herodes ang tungkol sa Panginoong Hesus na darating isang araw, ipanganganak ang magiging hari ng Hudyo. Kaya nga siya humingi ng confirmation sa mga dalubhasa sa kasulatan. At sa halip na ang tanongin niya ay, totoo ba na may Mesiyas? Ang tanong niya, saan ba ipanganganak ang Mesiyas? Ito po ay nagpapakita na siya ay malay. Malay siya na merong Mesiyas, malay siya sa kasulatan at siya inahingi ng confirmation. Tinanong niya maging ang mga pantas ng eksaktong araw kung kailan niya ito nakita. Pero dahil sa kanyang kasakiman, nilabanan niya ang kalooban ng Diyos. Palihim siyang dumiskarte, diba? Pinatawag pa niya sabi doon, palihim niyang pinatawag ang mga pantas at nagtanong, bakit hindi niya, nung pinatawag niya ang mga pantas, hindi niya isinali ang mga saserdote, hindi niya sinali ang mga dalubhasa sa kasulatan. Pagkos ay palihim niya itong tinawag, palihim niyang miniting ang mga pantas. At nung malaman niya kung kailan eksaktong na lumabas ang tala, yun ang kanyang tanong, ito ay naging clue sa kanya para makaisip ng solusyon kung paano niya mahahadlangan ang kalooban ng Diyos.
Maaaring kung nagbalik sa kanya ang mga pantas ay ang Panginoong Hesus lamang ang nagawa niya ng masama. Ngunit dahil yung ang pagpatay sa mga bata ay nakasaad din sa kasulatan, ito ay nangyari din. Kaya nadamay talaga sila dito sa pangyayaring ito. At ang gusto ko pong tingnan natin ay ganoon siya kaseryoso na gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang pagiging hari. Hindi lang man lang niya naisip na kung tunay man ito ay napakabata pa naman ng 2 taon para maging threat sa kanya, para maging panganib sa kanyang or banta sa kanyang pagiging hari. Kung mayroong totoong malasakit sa bayan at kilala ang Diyos, kagalakan ang dapat maramdaman. Kagaya ng naramdaman ng mga anghel, ng mga pastol, at ng mga pantas. Dapat pa siyang matuwa at maisip na mag-contribute upang lumaki ang Panginoon bilang isang mabuting hari. Pero nauna yung kanyang takot. Nawawala sa posisyon at kapangyarihan. Dahil dito ay mali ang kanyang naging desisyon. Hindi niya naisip na magtiwala sa kayang gawin ng Diyos. Ang balitang ito dapat sa kanya ay katunayan na ang Diyos ay makapangyarihan. Katunayan na ang Diyos ay, kung ano ang sinabi ng Diyos ay siyang mangyayari. Katunayan ng integridad at kapangyarihan ng salita ng Diyos ang pangyayaring ito. Dapat ito ay confirmation sa kanya. Dapat ito yung mag-joke sa kanya na magtiwala sa Diyos na ganun ka makapangyarihan ang Diyos at lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kahit pa ito ay na-delay, kahit pa ito ay matagal na, kung kalooban ng Diyos ay kalooban ng Diyos. Tinanggap naman niya na totoo ang balitang ito. Tinanggap niya na totoo ang nakasaad sa kasulatan. Ang problema ay hindi niya ito totoong natanggap kung ano ang gusto ng Diyos. Natanggap niya yung totoo, na-accept ng isip niya, kaya nga siya gumawa ng paraan para ito ay mahadlangan. Alam niya na ito'y totoo, pero ang problema ay hindi tanggap ng kanyang damdamin. Hindi siya sang-ayon sa kung ano ang gusto ng Diyos at inapilit niyang ipihit ang kalooban ng Diyos papunta sa kanyang kalooban. Kapag ang tao po ay insecure, kadalasan ang mga nagiging desisyon ay palpak, sapagkat nauuna ang damdamin at hindi nakakapag-isip ng mabuti at tama. Ang alam niya sa panahong iyon ay siya ang tama. At ang alam niyang tamang desisyon ay lumaban, pilitin kung ano ang kanyang gusto. Makikita natin dito na feeling niya tama siya, pero ang totoo, sa panahong iyon, ang paglaban sa kalooban ng Diyos ay maling-mali. Ang gusto niya, lahat ng pabor ay dapat sa Kanya. Lahat ng bagay ay dapat papunta sa Kanya. At kapag ang sitwasyon ay pumipihit, paalis sa Kanya, ang gagawin niya ang lahat para pihitin ito pabalik sa Kanya kahit pa ang Diyos ang kalabanin niya. At alam natin ang paglaban sa Diyos ay walang kabuluhan. Dahil alam natin na ang kontrol ay nasa Diyos at ang desisyon parate ay nasa Diyos. Hawak ng Diyos ang daigdig, hawak ng Diyos ang buhay, hawak ng Diyos ang sitwasyon. Kaya dapat na tayong masiyahan. Dapat ang nangyari ay naging masaya na siya at ipagpasalamat niya sa Diyos yung panahon na hinayaan siya ng Diyos na maghari. Dapat sana na-enjoy pa niya yung panahon habang hinihintay ang takdang panahon ng paghahari sana ng Panginoong Hesus. Sana ang naisip niya ay lasapin yung mga natitirang panahon, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yun sana ang naisip niyang solusyon. Ngunit dahil sa kanyang insecurity, dahil sa kanyang insecurity, negatibo ang naging dating sa kanya ng sitwasyon, at ito ang nagtulak sa kanya na labanan kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ang tanong, kailan ba tayo dapat masiyahan or makontento na sa buhay? Masiyahan ay hindi naman tutungangan na lamang tayo at wala na tayong ibang gagawin at mag-iintay na lamang tayo kung ano ang mangyayari sa ating paligid. Kundi ang
kasiyahan ay kapag nagawa mo na ang lahat ng makadiyos na paraan at nagsalita na ang Diyos sa iyo tungkol sa kanyang kalooban, ay dapat na tayong tumigil at lasapin ang mga bagay na pinahintulot lamang ng Diyos sa atin. Kung ano lamang yung hinayaan ng Diyos na magkameron tayo sa kabila ng mga efforts, sa kabila ng mga pamamaraan na ginawa natin, kapag nagsalita na ang Diyos sa atin, na hanggang doon na lamang at iyon na lamang ang hahayaan niya na magkameron tayo, that's the time na titigil na tayo at lasapin at maging masaya tayo kung ano yung ibinigay ng Diyos sa atin. Doon na tayo dapat mag-aim na masiyahan at makontento sa mga bagay na nakamta natin sa pamamagitan ng Diyos. Kung kay Herodes ay malinaw na may hangganan ang lahat ng bagay. Malinaw na naipakita sa buhay ni Herodes na ang lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Mas mainam at mas mabuti sana kung naisip niya na maging masaya na lamang sa nalalabing panahon ng kanyang paghahari. Ngunit sa halip na siya ay magpasalamat, pinili niya ang malungkot na desisyon at mahirap na kalagayan or tugon. Ang taong insecure, laging ang mga wants at hindi needs ang nakikita. Alam natin na ang tao ay hindi nauubusan ng kagustuhan. Pero alam natin na ang pangangailangan ay mayroong kasapatan. Napakatalino, napakaganda ng pag-ibig ng Diyos sa atin na nagsasabing ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan or handa lagi ang Diyos na ipagkaloob sa atin ang ating mga pangangailangan at hindi ang ating mga kagustuhan. Kasi alam ng Diyos na hindi nauubos ang ating mga kagustuhan at kalimitan ng ating mga kagustuhan sa ating mga kagustuhan sa buhay ay ang nakakapagdala sa atin sa kapahamakan. Kung makikita natin at ma-appreciate natin, hindi ba napakaganda ng ganitong klaseng pag-ibig ng Diyos sa atin na laging ang hangad ng Diyos ay mabuti sa atin? Hindi ba katiwa-tiwala ang ganitong klaseng pag-ibig na hindi nagplano or hindi nag-iisip na tayo ay mapahamak? Kaya sapat yun para tayo ay masiyahan dahil alam natin na pawang kabutihan ang Diyos, pawang kabutihan ang nais ng Diyos sa atin. Ang pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos ang makakatulong sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kasiyahan sa ating buhay. Alam natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi tayo magkukulang, kailanman sapat ang kanyang biyaya para sa atin na sinasabi sa 2 Korinto, chapter 12, verse 9, na ang kanyang biyaya ay parating sapat para sa atin. Po ay ang labis na pagkabalisa. Sabi po sa Matthew chapter 2 verse 3, ito po ay Weymouth New Testament version. Reports of this soon reached the king and greatly agitated not only him but all the people of Jerusalem. Ang agitated po ay tungkol sa kawalan ng kapahingahan ng isip at ng katawan. Samantalang ang anxiety naman po o pagkabalisa ay tungkol sa kawalan ng kapahingahan ng isip dahil sa mga alalahanin or worries. Mapapansin po natin ang salitang very or greatly agitated. Ibig sabihin po ng greatly ay hindi to simple. Sabi ay very or sobra. Sobra siyang naligalig, sobra siyang natakot, sobra siyang nabalisa. Binigyang linaw po ng may akda kung gaano or ano ang level nang naramdaman ni Haring Herodes nang marinig niya ang balitang ito sa pamamagitan po ng salitang, sabi dito ay greatly agitated. Nagpapakita ito ng level ng karanasan na meron si Herodes na moment na narinig niya ang balita tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pagkarinig ni Herodes sa balita, ay ito agad ang kanyang naging tugon. At yung greatly agitated ay hindi simpleng pakiramdam lamang.
Hindi ito simpleng emosyon lamang, hindi simple yung naging impact kay Herodes nang marinig niya ang balitang iyon. At ito ay dahil sa kawalan ng seguridad, ang isang magandang balita ay naging isang problema sa kanya na kailangan niyang isipan agad ng solusyon. Ang simpleng balita ang nakapagdulot agad ng labis na pagkabalisa sa kanya, kawalan ng kapahingahan ng isip niya. Posible, kaya masasabing kawalan ng kapahingahan sa isip agad nung narinig niya ang balitang ito'y nag-isip siya agad ng ano ang mga bagay niya na nagagawin, naghanay siya agad ng mga negatibong bagay sa kanyang isip, kung paano, ano ang mangyayari sa kanya, ano ang mga posibleng gawin niyang solusyon para hindi ito mangyari, yung bagay na kinatatakutan niya, kung paano niya ito gagawa ng solusyon. Alam natin kung anong klase siyang hari. Kaya maaaring nung marinig niya ang balitang ito, maaaring may mga negatibong kaisipan ang naglaro sa kanyang isip. Maaaring maisip niya kung ano ba yung magiging buhay niya kapag wala na siya sa otoridad, ano ang magiging kalagayan niya pag hindi na siya hari, ano ang gagawin ng mga taong napahamak niya, ano ang gagawin ng mga taong pinagmulupitan niya kapag hindi na siya hari. At maaaring ito rin ay nakapag-contribute ng takot sa kanya at problema sa kanya. Kaya nag-iisip siya ng mga posibleng solusyon para hindi ito mangyari sa kanya. Alam niyo po, nababalisa ang tao kapag pakiramdam niya magiging powerless na siya. Kaya gayon na lamang ang reaksyon ni Haring Herodes sa balitang ito. Nakakaramdam ng trouble sa loob natin at nagsisimulang matakot, mag-isip ng mga negatibong posibilidad na maaaring kahantungan natin kapag pakiramdam natin magiging powerless tayo. Ang ganitong manifestation ng insecurity ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay parating balisa at agad-agad nababalisa at namumroblema. Alam natin na ang pagkabalisa ay pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Hindi tayo maaaring magtiwala samantalang tayo ay nababalisa. Ang dalawang bagay na ito, ang pagkabalisa at pagtitiwala, ay hindi sabay na nangyayari. Ang mga mananampalataya ay tinubos ni Kristo sa ganitong kalagayan. Hindi ba nga po at napag-aralan natin sa ating pre-encounter kung ano ang sinisimbolo ng koronang tinik? Na nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa mga alalahanin, mula sa mga isipin. Kaya inaasahan bilang isang mananampalataya na hindi na tayo dapat namumuhay ng may ganitong klase ng damdamin, ng pagkabalisa or ang pagkabalisa ay hindi na dapat na nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Si Pablo po ulit ay sumulat sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 6. Sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin mayroong pasasalamat. Kung bubulayin natin ang talata, makikita natin na mayroon bang dapat ipagkabalisa ang isang Kristiyano? Ano po ang sabi? Mayroon pa po ba na tayong bagay na dapat ipagkabalisa? Ano po ang sagot? Ang talata po ay nagsasabing anumang bagay or sa alinmang bagay ay hindi na tayo dapat nababalisa or walang bagay ang karapat-dapat na ikabalisa natin or deserve na magkaroon tayo ng pagkabalisa dahil sa bagay na iyon. Ang sabi ni Pablo, sa halip na tayo ay mabalisa, tayo ay manalangin, mayroong pasasalamat. Ano pong ibig sabihin ng panalangin? May pasasalamat. Ito po ay panalangin, may pagtitiwala. Sa halip na tayo ay mabalisa, tayo ay manalangin ng mayroong buong pagtitiwala sa Diyos, na kung anuman ang loobin ng Diyos, ay hindi tayo matatakot, hindi tayo madidismaya, dahil nagtitiwala tayo sa Diyos.
Pinasasalamatan natin kaagad ang Diyos dahil may tiwala tayo sa Diyos na kahit anuman ang loobin ng Diyos na mangyari sa ating buhay, ang gusto ng Diyos ay parating mabuti para sa atin. Tugunin man niya o hindi, ang ating panalangin ay makakaranas tayo ng kagaanan at comfort mula sa Panginoon dahil tayo ay mayroong tiwala sa Diyos. Iyon po ang panalangin, mayroong pasasalamat. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pong pananampalataya, ang gamot sa pagkabalisa, at ang kawalan ng pananampalataya, ang dahilan kung bakit tayo nababalisa. Mga kapatid, hindi lamang po ang ating espiritu o pananampalataya ang may problema o nagkakaproblema kapag tayo ay nababalisa. Balikan po natin ang Proverbs. Sabi po sa Kawikaan chapter 14 na verse 30a, ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Dito po mapapansin natin na nag-a-agree ang science at ang Biblia patungkol sa kalagayan ng buhay ng isang tao, tungkol sa buhay ng isang tao. Sa kasaysayan po, ang sabi, ang ikinamatay daw po ni Haring Herodes ay cancer. Alam natin na isa sa nagiging cause ng mga malubhang karamdaman ay ang stress, ang labis na pag-iisip, ang labis na pagkabalisa or anxiety. Ang stress ay hindi lamang po kapagurang physical, kundi ito ay kapagurang emosyonal at kaisipan. Kapag ang tao ay stress at maraming alalahanin, nababalisa, hindi nakakakain, hindi na nakakatulog, hindi na nakakapagpahinga, walang pahinga, balisa. So lahat ng yun, negatibo ang nagiging response natin ng ating katawan, napapabayaan natin ng ating mga sarili dahil sa labis na alalahanin. Lagi tayong malungkot, lagi tayong nakasimangot. At sabi, pag ang tao daw ay malungkot, ay nababawasan ang kanyang kung ano'y buhay. Dahil nga siguro, kapag malungkot tayo, hindi tayo nakakakain, hindi nakakakuha ng sustansya ang ating katawan, hindi tayo nakakatulog, hindi tayo nakakapagpahinga, ang ating mga cells ay hindi na-renew. Kaya, ang stress ay hindi talaga nakakatulong sa ating kalusugan. At sabi po sa Lucas 12 verse 25, sino sa inyo ang nakakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangamba or alalahanin? Sa context po ng talata sa taas, ang kausap po ng Panginoong Hesus dito ay ang kanyang mga alagad. At maaaring ito ay pauna sa kanila ng Panginoong Hesus dahil ang pagkabalisa ay maaaring maramdaman din ng mga alagad sa panahong iyon. Dahil alam natin na lahat sila ay sumunod sa Panginoong Hesus, iniwan nila ang lahat ng meron sa kanila, security sa pagkakaroon ng maayos na tulugan, sapat na pagkain. Maaaring ang mga alagad sa panahong iyon ay makaramdam ng pagkabalisa dahil hindi nila alam, wala silang tiyak na source of income, wala silang tiyak na source kung paano masusuportahan ang kanilang gawain that time. Dahil sila nga po ay sumunod sa Panginoong Hesus. Hindi ba't ang sabi nga ng Panginoong Hesus nung merong isang tao na nagsabi sa kanya na, Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Sabi niya, ang mga ibon ay may pugad, ang mga ano ay mayroong tahanan, ibig sabihin. Ngunit ang anak ng Diyos ay wala noong mga yun. Kaya mo bang i-take? Kung saan kaya mo bang i-take yung ganoon na wala kang siguradong tutulugan, wala kang siguradong kakainin? Kumbaga, mayroong pagtatanong doon sa taong gustong sumunod sa Panginoong Hesus. Ito'y nagpapakita na ang pagsunod sa Diyos ay may sakripisyo at ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng malaking pananampalataya at paniniwala na kahit hindi ka sigurado, walang kang nakikitang
Wala kang nakikitang tiyak na makakain, wala kang nakikitang tiyak na matutulugan, ay naroon na ikaw ay nananampalataya sa Diyos na hindi mo pa man nakikita ang isang bagay, ay alam mo na hindi ka gugutumin ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. So ano ang nais ng Diyos na matutunan ng kanyang mga disciple? Ano ang gusto ng Diyos sa kanyang mga disciple? Ang nais ng Diyos ay huwag mag-alala dahil kung paanong ang mga bagay na parang hindi mahalaga, ang sabi nga ay ang mga ibon, ang maya ay hindi nalilingid sa paningin ng Diyos, binabantayan ng Diyos, pinapakain ng Diyos, hindi pinapabayaan ng Diyos, ay lalo pa kaya tayong mga tao, tayo pa kaya ang pabayaanan ng Diyos. Ang sabi doon ay sila ay, ang halaga nila ay kayang bayaran ng salapi, ng kusing ang halaga nila. Ngunit tayo, ang halaga natin ay, hindi ba't ang halaga natin ay buhay ng Panginoong Hesus dahil siya ay nag-alay ng buhay para sa atin, para tayo ay matubos. Ganun tayo tinitingnan na mahalaga ng Diyos. Kaya tayo pa ba ang pabayaan ng Diyos? Tayo pa ba ang hindi tingnan ng Diyos at ingatan ng Diyos at i-provide ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Na kung yung mga bagay na parang hindi mahalaga sa atin, ng mga tao, ang ibon na kayang bili ng kusing, ay pinahahalagahan ng Diyos, tayo pa kaya ang alisan ng Diyos ng kanyang paningin at hindi tingnan, ingatan at bantayan at isupply ang lahat ng ating pangangailangan habang tayo ay sumusunod sa Kanya at nagsasakripisyo para sa Kanya? So makikita po natin na napakapalad ng tao na mayroong pagtitiwala sa Diyos. Sabi po sa Psalms 112 verse 7, ito daw po yung taong may tiwala sa Diyos. He is not afraid of receiving bad news. Ang taong may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay hindi nababalisa kahit may masamang balita. Sabi dito, he is not afraid of receiving bad news. Alam ko po sa panahon natin ngayon, napakaraming mga pangit na nangyari ngayong 2020. Pangit sa paningin natin, nakakapangamba, nakakabalisa sa paningin natin na nasubok ang ating tiwala, lalo na po dito sa pandemya. Lahat tayo, halos lahat nakaramdam ng pagkabalisa, pagkatakot, at hindi natin alam kung paano pa tayo mabubuhay ng maayos, paano pa tayo mabubuhay ng normal, saan tayo nung nagkaroon ng lockdown, maraming tao ang na-stress, tumaas ang kaso ng suicide dahil sa stress. Maaring ang ilan sa kanila ay nabore or nagkaroon ng matinding pagkabalisa at alalahanin kung paano sila kakain, paano mabubuhay, paano masusupply ang pangangailangan ng pamilya dahil dito sa pandemya, hindi makalabas. Normal lamang po na tayo ay mag-isip ng mga solusyon, magplano, pero mas tama po na bago tayo magligalig, bago tayo mabalisa, ay tayo po ay lumapit at manalangin sa ating Panginoon, kagaya po ng sinasabi ni Pablo sa Pilipos, na sa halip tayo ay mabalisa, tayo po ay lumapit sa Diyos at manalangin, humingi tayo ng kapanatagan sa Diyos at karunungan kung paano natin masusolusyonan ang mga bagay na nakakabahala sa atin. Kung matututunan po natin na umasa sa Diyos, ay maliligtas po tayo sa hirap ng damdamin, sakit ng ulo, stress at pagkabalisa. Ang panalangin po ang ating solusyon sa ating suliranin. Panalangin ng karunungan, panalangin ng kapanatagan, mas madaling makapag-isip. Minsan tayo mag-iisip kung matututunan natin na manalangin sa Diyos at magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ang tutulong sa atin, ang Diyos ang magbibigay ng paraan, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Kaya hindi na tayo mag-iisip ng sobrang dami, kundi mag-iintay tayo kung ano ang karunungang ibibigay ng Diyos upang masolusyonan natin ang ating mga suliranin. Tandaan po natin, ano ba dapat ang laman ng isip ng isang
Kristiyano. Alalahanin ba ang dapat, ang inaasahan ng Diyos na meron tayo? Sabi po sa Pilipos chapter 4, verse 8, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan po ang dapat maging laman ng ating isip. Yan ang gusto ng Diyos na ina-meditate natin sa ating mga isip at hindi po ang mga suliranin, hindi ang mga isipin sa buhay, hindi ang mga negatibong bagay tungkol sa ating kapwa, kundi ang mga bagay na tapat, ang mga bagay na kaibig-ibig, ang mga bagay na kapuri-puri. Yun mga kapatid, nakita natin kung gaano kapangit, kung gaano kasama ang nagagawa ng insecurity sa ating buhay, hindi lang mismo sa atin, kundi mismong sa mga taong nakapaligid sa atin, physically, emotionally. Alam natin na pangit ang nagagawa ng insecurity, yung manifestation ng insecurity sa ating buhay ay hindi nagre-resulta ng maganda sa ating physical, sa ating emosyon, maging sa ating espiritu. Tiyak tayo na hindi ito ang kalooban ng Diyos. Alam natin na hindi ito ang gusto ng Diyos. Bagaman po tayo ay nauunawaan ng Diyos at sobra ang pagkaunawa sa atin ng Diyos at pasensya sa atin ng Diyos, ay hindi naman po ito nangangahulugan na inapalampas lamang ng Diyos ang ganitong klaseng kasalanan. Kung nauunawaan natin kung paano tayo mapapahamak ng insecurity, ay maiintindihan natin ang halaga kung bakit kailangan nating mapagtagumpayan ito. At wala pong ibang makakapagbigay sa atin ng katagumpayan maliban po sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang Diyos mismo ang security natin. Kapatid, kung gusto nating makalaya sa insecurity at maging secure tayo, dapat tinatanggap natin kung sino tayo at kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. At wala tayo dapat pinaglalagakan ng ating tiwala at pag-asa maliban sa Diyos. Wala dapat tayong tinitirang bagay na pinagkakatiwalaan natin maliban sa Diyos. Isuko dapat natin lahat sa Diyos ang ating mga kalagayan dahil ang ating pag-amin ng ating mga tunay na kalagayan at kahinaan ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos na hindi natin kayang mabuhay ng hiwalay sa Kanya. Maling-mali na iasa natin ang ating buhay sa mga bagay na alam natin na hindi tayo kayang ipaglaban, ingatan, at isupply ang ating mga pangangailangan. Alam natin na ang lahat ng bagay dito sa lupa, kung ating pagtitiwalaan, ay tayo ay magiging miserable, madidisappoint lamang tayo. Ngunit kung sa Diyos tayo magtitiwala, alam natin na tayo ay secure, alam natin na tayo ay kahit anong mangyari sa ating paligid, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Panatag tayo. Ang insecurity natin ay mawawala kung magsisimula tayong manangan sa Diyos at hindi sa ating mga sariling, hindi sa mga bagay na meron tayo, kundi sa pangako ng Diyos at sa salita ng Diyos. Ang Diyos na rin ang nagsabi at nagtiyak sa atin na kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Kaya hindi tayo dapat maligalig, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mabalisa. Dahil merong Diyos na nangako sa atin na kailanman hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Ang Diyos na nagsabi na hindi tayo iiwan at ni pababayaan man, ay hindi kailanman nagbago. Kaya kung ano siya dati, mananatili siyang ganun. Siya ay mahabagin, siya ay mabuti, siya ay mabait, siya ay mapagbiyaya, siya ay mapagbigay, siya ay mabait. Nananatili siyang ganun. At alam natin na hindi tayo exempted sa mga suliranin ng buhay. Alam natin na hindi tayo sigurado sa bawat araw na darating sa atin. Ngunit kung magkaganon man, kung tayo ay secure, kung tayo ay naisuko natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus, yung pag-amin natin ng ating totoong kalagayan sa Kanya, ito ay
sinyales or simbolo ng ating pagsuko ng ating buhay sa Kanya at pagbibigay ng pahintulot sa Kanya na magmaniobra ng ating buhay kahit hindi tayo sigurado sa mga mangyayari sa ating paligid, sa mga suliranin na pwede nating kaharapin or problema na pwedeng dumating sa ating buhay, mananatili tayong secure dahil ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Basta't kasama natin ang Diyos, hindi tayo dapat matakot, pagkos dapat tayong makaramdam ng kapayapaan at kapanatagan sa ating mga buhay. Ang susi po ay pagtitiwala sa Diyos, pagsuko ng buhay sa Diyos, pagkilala sa Diyos, at pagbigay sa Diyos ng otoridad sa ating buhay na magmaniobra sa ating buhay upang makaranas tayo ng security sa Panginoon. Kung nakikinig ka ngayon na hindi mo pa nasusuko ang buhay mo sa Diyos, manalangin ka ng pagsuko. Aminin mo sa Diyos ang iyong kalagayan, ang iyong totoong kalagayan, ang iyong mga kahinaan, at pahintulutan mo siya na mag-manage ng buhay mo. Pahintulutan mo ang Diyos na pumasok at magkaroon ng pakialam sa buhay mo. Makakaranas ka ng kapayapaan, makakaranas ka ng security sa iyong buhay. Kung ano man ang mangyari, alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos at kasama mo ang Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, biyayaan tayo ng kagalakan habang nagse-celebrate tayo, nagdidiwang at inaalala ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Maligayang Pasko po and God bless us all.